4 na dekada ng jeepney driver si Tatay Romeo sa rutang Campo Sioko at BGH compound sa lungsod ng Baguio. Sa tagal na pamamasada ni Tatay, nasaksihan niya ang pagsasaayos at pagpapatayo ng mga tulay sa lungsod. Anya, mahalagang matibay at maayos ito para mapadali ang kanilang pagbiyahe. Malaking bagay pagka maayos yung tulay kasi bawas traffic sa baba. Tulad dito yung flyover sa Rotunda. Kung wala po yung flyover sa Rotunda, siyempre magka-traffic dito sa baba. Ay, hindi naman po kami natatakot, ma'am, kasi alam naman namin na matibay. Hindi tulad yung ginawa ron na talagang maliliit na bakal. Ayan, talagang matitibay yung ginawang foundation at saka yung mga ano niya, maganda. Ilan lamang si Tatay Romeo sa libo-libong mga motorista na dumadaan sa iba't ibang tulay sa syudad ng Baguio. Kaya naman malaking hamon para sa pamahalaan ang maintenance at pagbabantay sa ilang tulay sa bansa. Kaya naman nabigla ang ilan ng isara sa publiko ang sikat na pinakamahabang tulay sa bansa na San Juanico Bridge. Dahil sa kalumaan nito, marupok at posibleng bumigay ang ilang parte ng tulay na naging dahilan para isara ito at isailalim sa rehabilitasyon. Noong ini-inspeksyon yung tulay para titignan kung saan ang kailangan rehabilitate, ang daming nakita na delikado. At sinabi kaagad ng mga engineer, isara natin ito dahil babagsak ito pagka minalas tayo. Nag-inspeksyon ng DPWH para nga sa rehabilitation, nila delikado na itong tulay na ito. Hindi namin akalain na ganito kasama. Dahil siguro hindi namin malaman, hindi ginawa ng mabuti ang maintenance ng tulay. Dahil dito ilang mga truck drivers ang na-stranded ng halos 4 na araw. Malaking kawalan daw ito sa ekonomiya sa rehiyon, lalo pat ito lamang ang nagdurugtong sa probinsya ng Samar at Leyte. Dahil dito, ang pamahalaan sa pangunguna ng DOTR ay naglunsad ng RoRo operation. Ito raw muna ang pansamantalang solusyon habang isinasaayos ang nasabing tulay. Sa ganitong paraan, may pagpapatuloy pa rin ang pagdaloy ng mga supply ng pagkain, langis at iba pang mahalagang kalakal mula sa dalawang probinsya. Ngayon na alam natin ang problema, lahat ng maaaring gawin, kagaya na itong mga barko, mga roro, tapos meron kami mga iniisip na baka yung traffic sa San Juanico, basta papalitan natin yung mga sistema para mas mabilis. Gagawa kami ng sistema para mauna yung mga perishable goods. Those are the mitigating factors that we are trying to undertake para naman kahit papano. Tacloban is such a center of commerce. Ang daming naapektuhan dahil dito. Ayon kay Secretary Vince Dizon, ang mabilis na pagtugon ng DOTR, DPWH, Philippine Ports Authority at lokal na pamahalang panlalawigan ng Leyte at Samar ay utos ng Pangulo para sa mas mabilis na pagsasaayos ng tulay. Ayon din sa Department of Public Works and Highways, mas papaigtingin pa nila ang pagsasaayos ng San Juanico Bridge para masiguro ang kapasidad ng tulay para sa mabibigat na sasakyan. I think we will be able to increase gradually yung load limits until before December, until gradually kukumpunihin na natin yung mga 3-tonner na segments and then increase it to 4 tons, 5 tons, and then eventually matapos namin before December. We will work on this, and as I said, the sections, it will be a gradual process, depends on the traffic. Tiniyak naman ng administrasyon na magdadagdag pa ng halos 50 vessels sa RoRo operation. Angel Arquero, RNG News.